Taon-taon kapag dumarating ang tag-ulan, parang kasama na sa package yung baha, 'di ba? Pero paano kung yung mismong solusyon pala, yung mga flood control project, ay siya pa palang naglulubog sa atin sa mas malalim na problema? Ngayon, tatalakayin natin yung mga alegasyon ng malawakang korupsyon sa mga proyektong dapat sanay nagliligtas sa atin. At dito mismo umiikot ang buong usapin. Ayon sa source, hindi raw ito basta-basta pagkakamali o, alam mo yan, kapabayaan lang. Mas mabigat yung paratang. Sinadya raw talaga. Sinadyang tipirin, sinadyang gawing mali, at dumaan sa mga shortcut para lang makapagnakaw. So ito na yung tanong na nagkakahalaga ng bilyong-bilyong piso. Kasi kung taon-taon naman pala tayong naglalaan ng napakalaking pondo, bakit parang mas mabilis pa gumuho yung mga pader kaysa humupa yung baha? Halika, alamin natin kung ano ang mga sagot na inilabas sa ating source. Okay, para masagot natin yan, magsimula tayo sa isang, napaka-konkretong kaso. Ito yung kwento ng isang pader na paulit-ulit ginastusan ng milyon-milyon, pero paulit-ulit din daw na bumibigay. Okay, tingnan nyo tong timeline na to. Noong 2018, itinayo yung slope protection. Okay, pagkatapos, nasira. So 5 taon makalipas noong 2023, kinumpuni. Magkano? Phase 1 pa lang yan, 91.8 million pesos. Isang taon lang ang lumipas, 2024, kinumpuni na naman. Phase 2, 91.4 million pesos. Ang resulta ng halos 200 milyong pisong repair? Ayon sa report, sira pa rin daw. Ito yung perfect example ng isang cycle na puro gastos pero walang resulta. So paano ba nangyayari ang ganitong klaseng kapalpakan na paulit-ulit? Well, ayon sa source, may isang sistema raw sa likod nito. Isang skemang sinasabing napakasimple raw intindihin kaya binansagan itong piece of cake. Napakasimple lang daw ng konsepto nitong piece of cake scheme. Isipin niyo yung pondo ng proyekto. Yan yung isang buong cake. Bago pa man magsimula yung construction, kinukuha na raw agad yung malalaking hiwa ng mga kasabat. At yung naiwan para ipambili ng materyales at ipasahod sa mga trabahador, ayon sa aletasyon, mumo na lang. So ganito raw yung 4 na hakbang. Una, aaprobahan yung budget. Pangalawa, dito na magaganap yung hiwaan, yung mga komisyon at kickback. Pangatlo, syempre, ang matitira na lang ay yung mumo. At dahil mumo na lang yung natira, ano yung pang-4 na step? Yun na yung substandard na gawa. Mahinang materyales, minadaling trabaho. At ito yung itsura ng isang substandard na trabaho. For example, yung mga steel sheet piles, yan yung parang pundasyon para hindi gumuho yung lupa. Pinuputol daw sa gitna para makatipid. Pero sa ginagawa nilang yon, sinisira nila yung tibay ng buong estruktura. Tapos yung bakal, imbes na high grade, papalitan ng mas mababang klase. Kumbaga, sinasadyang talagang hinaan yung depensa na dapat sana ay magliligtas sa atin. Okay, so ngayon alam na natin kung paano. Pero ang susunod na tanong, gaano kalaki yung pinag-uusapan nating cake dito? Ang sagot daw ayon sa source ay mas malaki pa sa inaakala natin. Isang problemang trilyonan ang halaga. Ayon sa source, mula 2011 hanggang sa proposed budget noong 2025, ang kabuuang pondo para sa flood control ay aabot sa P1.9 trilyon. Ulitin ko ha, P1.9 trilyon. Para lang magka-ideya tayo kung gaano kalaki yan, sapat na raw yan para punduhan yung buong 4-piece program ng bansa ng halos 20 taon. Grabe. At hindi lang yung total na halaga ang nakakagulat. Tingnan nyo yung timing. Yung budget sa loob ng 12 taon mula 2011 hanggang 2022 ay halos katumbas lang ng inilaan para lang sa 3 taon, 2023 hanggang 2025. Ibig sabihin, mahigit kalahati ng budget para sa 15 taon, isineksek sa huling 3 taon lang. Okay, so substandard na proyekto, sobrang laking problema na niyan. Pero may mas malala pa pala. Paano kung yung proyekto binayaran ng buo, pero sa katotohanan, isa lang siyang multo? Isang kaso raw na tinutukoy ay sa Hagonoy, Bulacan. Sa papel, sa mga dokumento, mayroon daw isang riverbank protection structure na completed na. Pero ayon sa source, noong pinuntahan yung eksaktong lokasyon, wala. As in, wala yung project doon. Ang nakita raw nila ay ibang proyekto na kasalukuyang ginagawa.
At ang hinala, minamadali yung bagong construction para pagtakpan yung ghost project na binayaran na pero hindi naman ginawa. So, mula sa mga substandard na pader hanggang sa mga ghost projects, lahat yan sintomas lang. Ang tanong ngayon ay, ano ba talaga yung sakit? Ano ba yung punot dulo ng lahat ng ito? At dito tayo dadalhin ng source sa pinakamatindi niyang konklusyon. Ang problema raw talaga ay hindi yung flood control. Ang totoong problema ay greed control. Hindi lang daw pag-apaw ng ilog ang dapat nating pigilan, kundi yung pag-apaw ng kasakiman sa loob ng sistema. At para maging malinaw, hindi raw ito gawa-gawa lang ng iisang tao o isang maliit na grupo. Ayon sa source, ito ay isang well-orchestrated at organized network. Ang ibig sabihin niyan, posibleng isang buong sistema, mula sa pagpaplano, sa pagbundo, hanggang sa pag-implement, ay may mga taong nagtutulungan para pagkakitaan yung kaban ng bayan. So iwan namin kayo sa tanong na to. Kung ang kalaban pala ay isang organisadong network na malalim na ang mga ugat, ano kaya ang mga hakbang na kailangan nating gawin para mabuwag ito? At para masigurong yung pondo na para sa baha ay tunay ngang mapupunta sa pagprotekta sa ating lahat.